The Lord be with you. And with yours. A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voice, saying, "Jesus, Master, have pity on us." And when he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice. And he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, 10 were cleansed, were they not? Where are the other 9? Has none but this foreigner returned to give thanks to God? Then he said to him, "Stand up and go. Your faith has saved you." The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Nautusan po ako ni Father Jason. Sabi ko, magko-concelebrate lang ako, no? Dahil maaga po ako pumapasok, hindi po ako nakaka-join sa community mass. Sabi ko, ko-concelebrate lang ako. No? Mukha lang po kaming magkaklase ni Father Jason, no? Pero professor ko na po yan sa seminaryo. No? Matanda na po yan. Babawi lang yan mamaya, wala naman sa itsura, di ba? Ganyan yan. Inunahan ko na ho siya. No? Kaya bilang pagsunod ko sa professor ko, ay sumunod naman po ako. No? And as we look at our gospel for this evening, somehow it is also relevant to what you are doing now. Jesus was in a journey, and you too are in a journey. But there's one specific act, or there's one specific grace that we could look at our gospel that Jesus is teaching us. The grace of gratitude. Merong isang ketongin na bumalik, subalit yung siyam na pinagaling, hindi bumalik. And Jesus was asking his disciples, where are the other 9? Why is it this soul Samaritan came back thanking me? Siguro, hindi rin ho natin namamalayan, pero kahit tayo minsan nakakalimot magpasalamat. Bakit? Dalawang dahilan. We tend to forget to be grateful to the things that we receive because we feel entitled to it. Nararapat lang na mabigay sa akin to. Pinaghirapan ko to. Kaya dapat makuha ko to. Nararapat lang na ito yung treatment na makuha ko dahil ito ang posisyon ko. Whenever we feel entitled, we will always forget to be grateful. Kaya nga minsan, kapag natapos ang nobena at nabigay yung hinihiling natin, anong nangyayari? Nakakalimutan din agad natin yung panalangin pagkatapos ng nobena dahil naibigay na yung hinihiling natin. Somehow we think that that grace that we are asking for, we deserve it because we worked for it. We worked through those 9 days. We worked through those prayers, and hopefully we need, and somehow we can demand from the Lord that it is rightful for us. Entitlement. The second enemy of being grateful is being carried with the flow. Kapag nadadala lang tayo ng sistema, iisipin lang natin, ay, common experience na yan eh. Kapag nadadala lang tayo ng maraming tao, iisipin natin, karanasan din naman nila yan eh. Lagi namang ginagawa yan. Pwede nang ulit-ulitin yan. Nandiyan na yan. And maybe that is also
what happened in our gospel. Only that soul Samaritan refused to be carried away by the other 9. Maaaring sama-sama silang nag-isip na, ito lang naman inutos sa atin. Maghanap ng pari at magsabi na, ako'y magaling na at tapos na. We have followed Jesus' orders, and somehow we are already expecting an outcome. Sama-sama na tayong pupunta doon. Tapos na. 2 enemies of being grateful. Being entitled and being carried away. But the only cure for those 2 enemies of gratefulness is humility. When that soul Samaritan returned and thanked Jesus for being healed, what did he do? An act of humility, prostrating himself before the Lord and thanking Him. Dahil para sa kanya, alam niya na mas importante yung nagbigay ng regalo at hindi yung regalo. Para sa kanya, importante yung tao, yung Diyos na kanyang nasa harapan at hindi yung biyaya na kanyang natanggap. And hopefully, that is also the grace that you could also receive as you continue on with your journey. Mabilis lang ho ang mga araw. Kung di ako nagkakamali, nagpas na ho kayo sa kalahati ng inyong itinerary. Ilang araw na lang, babalik na rin kayo, maghihiwa-hiwalay. Mabilis lang na lumipas ang araw, mabilis lang na lumipas ang linggo. Pero, pagkatapos ng mga paglalakbay, pagkatapos makita ang iba't ibang simbahan, pagkatapos makita ang Santo Papa, ano ba ang nasa likod nito? Ano ba ang nasa likod ng mga magagandang simbahan, mga lugar na pinangyarihan ng mga milagro, mga lugar kung saan tumira ang mga banal? Ano bang nasa likod nito? Yung biyaya lang ba na makadaupang palad ang mga bagay na ito? O yung Diyos na nagbibigay ng lahat ng biyaya na ito? That is also the experience of the Samaritan. At first, they were far from Jesus, telling the Lord, we are unclean. Shouting at Jesus, we are unclean, stay away from us. But if we are truly grateful, then it is not just being humble before the Lord, but we will always see Jesus clearer than the day. Nakalapit siya sa bandang huli at dahil doon, mas naaninagan niya ang mukha ni Jesus. And we continue to beg for this grace. As you continue on with your journey, hopefully, you will not just rejoice at the graces that you continue to receive, at the beautiful places that you will continue to encounter, but ultimately, it will be God that you will encounter in those places. Second homily. Alam ko gutom na po kayo. Mamaya po ay meron tayong adobo at saka tinola at masarap na kanin. Kaya nagpapasalamat tayo. That's our word for the day. Gratefulness, gratitude. Thank you, Lord. Makakakain na ng kanin. after 11 days, no? Yan. So, nandito po tayo. Nabanggit po ni Father Bong kanina sa Pontificio Colegio Filipino. At kaya po talaga pinilit ko na magmisa si Father Bong kasi birthday niya po bukas. Totoo po yun. Sakristan pa lang po si Father Bong sa EDSA Shrine. Pari na po ako. At yung 4 pong pari na nag-aaral po dito sa koledyo ay mga estudyante ko. No? Si Father Edric Bedoral,
si Father Khalil Yamado, si Father Marvin Cruz, at saka si Father Bong Bayaras. Lahat po yan ay mga estudyante ko. Kaya tama po yun, matanda na po ako. Pero mukhang teenager pa lang. Sa totoo lang po kanina, di ba? Nandito raw sa Rome si Coco Martin, tsaka si tama ba, Father? Dito raw sila, no? Pero wala sila. Andito tayo, no? Andito tayo sa Rome. And today really is really a blessed day for all of us. No? Napakabiyaya ng araw na ito para sa ating lahat. Kaninang umaga, nakita natin si Pope Francis. Ngayong hapon, nakita natin si Cardinal Chito. No? Talagang tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Napuntahan natin ang St. Peter's Basilica, napuntahan natin ang Tomb of Peter, and we are able to reconnect ourselves with the pillars of our faith. Si St. Peter ngayon, bukas, dadalawin naman natin si St. Paul. No? Dahil itong dalawang ito, dito sa Rome, dito tayo nakaugat o nakasandal sa ating pananampalataya kay Peter and Paul. So once again, we are grateful to Father Bong. Palakpakan nga natin si Father Bong. Thank you, Father Bong, sa pagpapaunlak. At salamat din kay Cardinal Chito na pinagbigyan tayo. Siya po ay pupunta ng Tanzania, no? At naghahanda siya para sa kanyang pag-travel. Pero siya po ay nagpaunlak na kahit kaunti ay makadaupang palad po tayo. And sa misa natin, pagdasal din natin si Red sa kanyang kaarawan ngayon. No? Wala man siya dito sa pero pinagdadasal ko si Red. No? Sa totoo lang po, if you would ask me what is the grace that I was asking for in this retreat, pilgrimage. Pilgrimage is a retreat also. Walking retreat. Ang pinagdadasal ko po ay si Ren. No? Siya yung aking, nung nakita ko pa lang yung batang yun, ay sabi ko, ang bata, no? At siya ang youngest member ng ating pilgrimage. Kaya sa kanya, sorry sa inyo mga si Red ang aking pinagdadasal. Pero hindi siya yung aking prayer partner. May nabunot akong iba na prayer partner. Pinagdadasal ko din siya. No? Kaya huwag niyong kalimutan ng mga prayer partner ninyo. Ha? Kasi tayo ay magdadasal para sa isa't isa. So once again, gratitude. No more, no less than gratitude. No? Lahat po yung magandang dalawang punto ni Father Bong, no? Na humahad lang sa pagpapasalamat. No? Yung entitlement and going with the flow. Talaga totoo po yun. No? Kaya sana po, pagbalik natin sa Pilipinas, let us always have that attitude of gratitude. Ang isang taong mapagpasalamat, mas lalong binibiyayaan ng Panginoon. Amen? Yan, pakisabihin sa katabi natin, thank you. Grazie. Nasa Rome tayo Grazie. And thank you sa ating lahat. So malapit na tayo magtapos, no? Malapit na. Imagine niyo po yun. Nagsama-sama tayo noong November, kailan ba yun? 4. Tapos nagkita-kita tayo sa airport. Tapos naglakbay na tayo. Nabanggit ni Father Bong kanina, dami nating pinuntahan, no? Napuntahan natin si St. Charles Borromeo, Father, no? Kami po ay product ng San Carlos Seminary ni na Father Bong. So napuntahan natin si St. Ambrose, napuntahan natin si St. Anthony, at sino makakalimot kay Catherine of Siena? Makakalimutan niyo ba? Ilang steps ang ginawa natin doon? 20,000 yata. Father Bong, wag na nating i-recommend yung Siena, no? Kasi mapapagod talaga kami, no? Pero enjoy po tayong lahat, no? Dahil bagamat umuulan at lakad lang lakad, pero believe po ko sa inyo, no? Nagpapasalamat ako kay Lord na kanina po sa may Vatican Museum, di ba? May lalaki na nakahandusay. Nagmarites ako. Tinanong ko, bakit sabi daw, napagod daw, exhaustion. Pero dito sa atin, walang exhausted. Exhausted na ba kayo? Hindi pa. Pwede pa tayong 2 weeks.
Ay, hindi na. So, si Ate Pe, sana ay maayos na, no? Maayos na si Ate Pe. And si Alice din, no? Pag-asdasal din natin na hindi nakasama. Pero tayo pong lahat ay sa kabila ng mga, sabihin natin, bumps in the journey, bumps in the road, we are able to make it, no? At dito rin, pinagdadasal ko din si Mauro sa misa natin at sa pilgrimage na ito. We are praying for the repose of his soul and also for many other graces that we have asked for. At sabi nga ni Father Bong, gratitude. No? Be grateful. And if we have gratitude and humility, the graces will come and they will overflow. No? Once again, Father Bong, happy birthday. Yeah. Pa-birthdayhan natin si Father Bong mamaya. Ayan, so thank you. Sa Catholic Travel din, thank you. Kay, nako, ang ating mga magiting na Joy. Palakpang natin si Joy. Ayan, talaga. At si Miss Rocky. Ayan. At ang ating mga drivers at saka guides, na maraming salamat sa kanila. At sa ating lahat, we are grateful to the Lord for giving us this wonderful opportunity to visit all these places. And most of all, as I've said in the beginning of our pilgrimage, balikan ko lang yung kwento na yon. Meron isang estudyante na tinanong ang kanyang guro, "Teacher, what is the most important part of a journey? Is it the destination or the journey itself?" And the master said, "The company." Not the destination, not the journey. It's the company. And we have met each other, and you are wonderful companions in the journey. Mag-iwahiwalay na tayo, pero hindi tayo makakalimot. Kasi yung directory natin, may picture, tsaka number. Kaya, so keep in touch tayo. Tinatapos ko na yung pilgrimage, no? Oo, kasi pagod na kami. Pero yan, we are almost at the end of this pilgrimage, and we are also grateful to all of you. Palapakan natin ang isa't isa. Gratitude. Grazie mille, everyone. Let us receive the final blessing from Father Bong, our birthday boy. Maraming salamat po. Pagdasal nyo rin po kami, pagdasal nyo rin po ako, no, na first time kong magba-birthday na malayo sa Pilipinas. No? Bagamat Colegio Filipino ito, no? Filipino birthday pa rin, pero iba pa rin ho ang nagba-birthday sa sariling tahanan, sa sariling nakagisnan. No? This year din po, kami po ni Father Cali ay 10 years na rin po sa pagkapari on December 7. December 7 is the feast of Saint Ambrose. Doon ho kayo nagmisa ng unang araw. No? Nakita ko nga, sabi ko, nakaka-engage. Sana makapagmisa din ako doon. No? Kami ni Father Candy. Samot-saring lugar na po ng mga banal ang inyong napuntahan. Kayo po ay nasa isang lugar kung saan ang mga tao ay nagpapakabanal. Kaya baunin po natin ang panalangin ng bawat isa para patuloy po ang ating paglalakbay sa kabanalan. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God.